Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pamagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Alleluia, Alleluia. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 8, Talata 22 hanggang 26. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy.
Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hello po, welcome sa ating munting tahanan dito, sa ating munting channel, dito sa YouTube at sa Facebook, ang ating PESMA Plus, pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. At syempre, always, ang ating ginagawa sa pag-open ng ating program ay ang unang-unang nilay ay ang sa ating Santo Papa. Yan po ang words of the Holy Father at yan pong dadalhin ko sa pagkakataon na ito. Basahin po natin ang words of the Holy Father, yung pagninilay ng ating Santo Papa para po sa Ebanghelyo ngayon ay kinuha kay Marcos 8:34 hanggang 9:1. Words of the Holy Father. The Bible from the very beginning warns us of this. Let us think of the account of the Tower of Babel. Yan po ay makikita sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9, which describes what happens when we try to reach heaven, our destination, ignoring our bond with humanity, with creation, and with the Creator. It is a figure of speech. This happens every time that someone wants to climb up and up without taking others into consideration, just himself. Let us think about the tower. We build towers and skyscrapers, but we destroy community. We unify buildings and languages, but we mortify cultural wealth. We want to be masters of earth, but we ruin biodiversity and ecological balance. Pentecost is diametrically opposite to Babel. The Spirit creates unity in diversity. He creates harmony. In the account of Tower of Babel, there was no harmony, only pressing forward in order to earn. There, people were simply instruments, mere manpower. But here in Pentecost, each one of us is an instrument, but a community instrument that participates fully in building up the community. With Pentecost, God makes himself present and inspire the faith of the community united in diversity and in solidarity. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang general audience noong 2nd of September 2, in the year of our Lord, 2020. At sa akin naman kunting pagninilay na napakaganda po ng sinabi sa atin dito ng ating Santo Papa. Balik contrast naman ang presentation niya sa atin. Ito po yung nangyari nung sa Old Testament, sa Genesis. Pinatayo nila yung Tower of Babel, di ba? At dito naman sa kabila is yung Pentecost. Di ba yung Pentecost is yung descent ng Holy Spirit. At binigyan niyo po ng gift of tongues, di ba? Gift na magkaintindihan ang lahat. At ang contrast naman ng Tower of Babel, di ba? Yung Tower of Babel naman is hindi sila nagkaintindihan. So sabi nga ng ating Pope is, what is the difference between the two? They're diametrically opposite. Ibig sabihin talagang na sa kabilaan sila, magkabilaan, di ba? Sa kabila is at the very end, at dito naman sa kabila at the very end of the spectrum. So anong ibig sabihin niya nito? Sabi niya katulad ng ating aspiration, ng ating gusto na una dito sinabi niya, we build tower and skyscraper but we destroy community. Diba? Yun yung sinasabi natin palagi na
yan po ang bayad natin sa modernization, di ba? Sa improvement ng community. And then sinabi niya rin na ang gusto natin, we want to master the earth, but we ruin biodiversity and ecological balance, di ba? Yun yung dalawang diametrically opposed na i-present sa atin ng ating Santo Papa. Pero, I mean, materially, paano natin, o physically, paano natin ma-overcome ito? Diba? Yung development, yung bayad natin sa development, minsan hindi natin ma-avoid. Halimbawa, pagpapatay tayo ng building, kailangan linisin yung site, tapos i-layout ang building. Siyempre, kung ano yung nandoon, mamamatay yun. Yung mga kahoy, papatayin yun. Di ba? Sisirain yun. Sa architecture naman, titingnan mo kung ano yung nasira doon. You try to improve yung area. Di ba? Hindi lang building yung ipapatayo mo, kundi ang pagpapatayo ng building ay may goal, may objective nga na i-develop yung area. Kung puro lang damo yun, papatayuan ng subdivision, ang iyong objective is ma-develop yan para matirahan ng mga tao. Yan yung architecture kasi more on shelter, di ba? Pero kung titingnan natin, hindi lang shelter ang ilalagay mo, ang mga amenities nandiyan, dan may park, di ba? May mga kahoy, may yan kung paano natin ma-mitigate o madahan-dahan ang impact sa environment. Kailangan talaga natin dahil habang lumalago yung population, kailangan natin yung space para sa mga tao. Ang iba naman more on vertical ang development para yung footprint ng building doon is mas maliit kesa sa horizontal ang development. So pag vertical naman, marami kang ma-house sa maliit na piraso ng land. So maraming mga ways of doing it. Meron naman mga companies na pag sinira nila o government, pag pinutol mo yung kahoy, required ka na magtanim ng kahoy. Pero yan is imposed by government. Ano naman sa ating sarili? Sa ating sarili, and to take care of the environment is to stop pollution, di ba? Last time nag-usap kami ng aking kasama sa trabaho, dahil sabi ko dito sa US, yung ating attitude towards the environment is iba kesa sa noon. Diba? Yung modern na attitude is iba kesa sa noon. Ngayon, ang modern is more on like kunin natin ang mga material na nakakasira. Kunin natin yung plastic. Huwag tayong gagamit ng plastic. Yung parang ganun yung halimbawa, isang halimbawa lang. Sabi ko naman, noong una, iba yung push. Yung push sa atin noong una is gamitin mo lang ang kailangan mo. Diba? Anong pinagkakaiba? Halimbawa, ikaw mag-grocery, hindi ka nagagamit ng plastic, kagamit ka ng paper bag. Pag nagamit ka ng paper bag, gumagamit ka pa rin ng the same amount of paper bag na ginagamit mo sa plastic. 10 plastic, pero ayaw mo na ng plastic, 10 paper bags na ngayon. Pero ang paper bags is still a finished product. Ibig sabihin, dumaan sa proseso kung saan gumagamit din ng energy. Gumagamit ng fuel. Noong una, iba naman yung ginagamit natin. Hindi tayo gumagamit ng plastic o ng paper bag. Ang ginagamit natin is yung basket. Kung punta ng palengke ang nanay o ang lola, dala-dala yung basket. Wala siyang dalang plastic bag o paper bag. Yung basket na yon, gagamitin niya ulit next day. So everyday pumupunta ng market, bibili lang kung anong kailangan, and then pag nagbalik siya, ayun lang ang lulutuin sa araw na yon. Hindi kailangan ng refrigerator. Wala kaming refrigerator nung una.
So diyan makikita natin ang difference between ito. Sabi nila, well, ngayon develop na at kailangan natin mag-grocery. Hindi naman kailangan araw-araw, lalo na dito sa US. Kahit punta ka ng palengke, magdadrive ka. Nung una, punta tayo ng palengke, maglakad lang tayo. Pero ngayon, hindi na tayo naglalakad, di ba? Nagtatrike na tayo. O tricycle. So, these are the things. Ito yung attitude ng tao na kailangan din natin sometimes to be self-aware. Yan yung pinaka-key natin is yung self-awareness. Diyan sa atin, kahit saan lang nagtatapon tayo ng basura. Sabi niya, ganyan talaga yung mga ganyan, mga squatters, ganyan mo lang. Totoo nga yun, dahil pag survival ang everyday na nasa mind mo, hindi mo na nakikita ang care of the environment. Pero pag medyo established na yung income mo, doon mo na nakikita na kailangan mo pala i-care ang environment. So, but is it the reason na tayo ay hindi natin take care yung environment dahil tayo ay mahirap? Hindi naman siguro, di ba? So, self-awareness lang. Kasi, una, ang pag-take care ng environment ay mag-start sa atin. So, yan po yung sa akin, yan po yung pinaka-importante na magagawa natin sa environment. Yung magkakaroon ng responsibility. Individual responsibility towards the environment, towards the community. Kasi po wala tayong responsibility. Wala rin yung action natin at yung epekto nito sa ating community. So, ang push lang ng ating Santo Papa is, kailangan natin tingnan ang Pentecost kung saan na ang gift sa atin ng Holy Spirit makes it a harmonious community. Nagkakaintindihan. Hindi naman na kailangan German yung salita mo at ako na may Tagalog, tapos nagkakaintindihan tayo. Hindi po ganyan, kundi na yung community becomes united. Ibig sabihin, ang bawat isa na binigyan ng ibang talento, we accept the talent at gawin natin ang talent na iyan. Hayaan natin ang talent na iyan na mag-contribute sa development ng ating community. Huwag po natin silang pilitin kung ano yung gusto natin. Kasi iba't iba po ang capacity ng tao na ibinigay. Iba't ibang regalo. Diba? Yung gifts of the Holy Spirit. Iba't iba ho yun. Kaya, let us be aware of that at hayaan po natin na yan ang mag-contribute sa society para naman po maging harmonious ang ating society. Yan din po ang aking take para sa ating gospel or rather para sa words of the Holy Father at gospel sa araw na ito. So, sabi ng ating Panginoon, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. I think itong statement na ito na-explain na ng ilang beses na sinasabi natin kahit na tayo mahirap, pasanin natin ang ating kahirapan. Dito sa statement na ito, palagi nating nakikita ang ating sitwasyon, ang ating buhay, ang ating kahirapan. Hindi lang po materially, kundi sa sitwasyon din. Kawawa naman ako dahil yung aking mga co-workers, yung mga sa opisina ay sinisiraan ako, tinichismis. At kawawa naman ako, ganito lang yung kita ko sa buong linggo. At totoo yun, ayan po yung ating mga cross. Pero kung makikita natin ang Santo Papa, hindi lang ho yun ang dapat nating tingnan, kundi tingnan din natin kung paano tayo makakontribute sa community kahit na ganun tayo, kahit na ganun ang ating sitwasyon, di ba? Ang ating responsibility towards society. Imagine lang natin na kung tayo gutom na gutom at may nakita tayong pagkain at ninakaw po natin. At pag nanakaw natin noon, ginawa nating justification yung pagkagutom natin. O kung tayo na gutom, may nakita tayong pagkain at hindi po natin ninakaw. We resist it.
Yan po kahit konting bagay lang. Yan po ay napakalaking contribution na natin towards ang society dahil we take something as our responsibility. Moral responsibility. So instead na nakawin po natin, maghanap tayo ng ibang paraan na makakita tayo ng ating makakain. Kahit humingi. Kasi ang paghihingi po ay hindi pagnanakaw. So yun po ang drive natin ng ating Santo Papa at sana naman po ay may na-pick up tayo ngayon sa ating pagninilay sa Ebanghelyo. Na napakaganda po ng Ebanghelyo na ito. Ang ating cross, subalit kahit napapasan tayo ng ating cross, pwede pa rin nating i-perform, gawin ang ating responsibilidad. Dahil po, tayo ay mga tao na ng Pentecostes. We are already recipient ng gift ng Holy Spirit. Hanggang dito lang muna tayo. Hanggang sa muli po, Rex from Chicago Land. May God bless and keep us to Jesus Christ, our Lord and Savior. Thank you po. So, shalom, mapagpalang oras po, papuri sa Diyos. Kumusta po kayo? Salamat sa Panginoon na pinagnilayan natin ang Ebanghelyo sa madaling araw at salamat po sa ating gwapong utod, Pisma Rex Harder ng Chicago sa bigay ng panahon at oras na magawa po ang ating pagnilay sa Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas, araw ng Miyerkules, pizza ng Miyerkules, Lunes ay 19 ng Pebrero 2025. At napakaganda ng Ebanghelyo natin sa madaling araw, sa araw ng Miyerkules, dahil po ito'y matutunan natin ang pagpagaling ng ating Panginoon para makakita ang isang bulag. Atin din pagnilayan dito ang nagdala ng mga tao. Ito po'y isang kaugalian, no, ng ating mahal na ina, no, Mama Mary, to intercede. No? So nakiusap po sila sa Panginoon na hipuin ang bulag. No? Hipuin ito. Ngunit ang ating Panginoon, no, hindi agad-agad. May ginawa po siyang proseso. No? Dinala po niya ang bulag na ilayo sa kanila, sa karamihan. No? Niluruan ang mata. No? Para hindi maimbaras siguro itong mga kapatid niya, mga Hudyo, kung paano niya ginawa ang mga bagay na ito. Dahil nakakadiri talaga. Ano po. Pero sa Panginoon ay walang bagay na hindi niya pwedeng gagamitin para sa kabutihan, sa kagalingan ng lahat. Ano po. At ang proseso pang narinig po natin, no, na pagkatapos niyang pinatungan, ay tinanong po niya ang bulag kung anong makita. So, proseso po ito, no, na pagpagaling. At hindi lahat ng ating karamdaman o ating sakit ay bigla, no? Kung hindi kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay proseso
ang pagpapagaling. At napakaganda dahil sa pangalawang paghipo niya ay nakakita na po ng lubusan ang bulag. Ano po? At may sinabi ang ating Panginoon na umuwi na siya. Pero huwag dumaan sa bayan. So alam naman po natin, no, ang buong kasaysayan, ang istorya, na palaging sinasabi ng ating Panginoon na hindi ba malita, umiwas sa bayan, no? Huwag dumaan sa bayan. No? Dahil pag nakita po siya ay marami namang tao na hahanap sa Panginoon. Dahil ang gusto po niya ay simple lang. No? Pag nakita kayo o may pananampalataya ka sa Kanya, ay matanggap mo ang iyong kagustuhan. Ngunit po dito sa mga kapatid po niyang Hudyo ay nainggit instead na magtiwala, ano po, at tumanggap po sa Kanya. So ang nangyari ay maraming hindi tumanggap hanggang ngayon. Ano po? So yan po ang mga kapatid nating Hudyo. At sinabi ko na kanina na ang pamaraan sa ating narinig sa Ebanghelyo ay kung mga Parisiyo itong nakakita ay hindi talaga matanggap-tanggap. Ano po? No? Marumi kagad ang hatol ng mga kapatid nating Hudyo. At ganoon din po ang mga kapatid natin sa kabayang pananampalataya. Ang mga ginagamit po ng inang simbahan, tinayo ng ating Panginoon na simbahan ay gumagamit ng sacramental. Ano po? So gumagamit ang ating simbahan ng holy water, crucifix, rosary beads, ano pa po, holy candles, no? Yung na-bless ng pare, exorcist bell, no? Mga ganon. May mga kapatid pa nga tayo na yung mga panyo. Ano? So itong lahat po ay sa tiwala po natin at sa gabay ng simbahan na itinayo ng ating Panginoon ayon sa turo. Dahil mababasa naman po na kahit laylayan po ng ating Panginoon sa kanyang apostolis kay San Pedro, kung di ako nagkakamali, kahit masilayan lang ang kanyang anino, magpapagaling. So walang imposible sa Panginoong Diyos kung ano ang kagustuhan po niya. Importante na niwala po tayo sa Kanya at nagsusumikap na tugunin ang Kanyang kalooban. Ano po? So ganyan din po tayo. Isang challenge po sa atin, lalo na po tayo ay makasalanan at minsan matigas din po ang ulo natin tulad ng mga kapatid nating Hudyong Israelita. So, sa panahon na yon ng ating Panginoon, pag sinabi mong Israelita, halos purong Hudyo. So, sa ngayon, pag sinabi mong Israelita, Israelites po rito, may halo na po yon. Mayroon ng Christian Israelita, no, nakahawak ng passport. Kaya pag sinabi mo rito sa banal na lupa na Kristiyano, sigurado po yon sa mga Hudyo ay
itong Katoliko. No? Well, yung mga nagsusulputan o yung mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon, ay kasama na po yun ang pagkakilala ng mga Hudyo. Ngunit, ang pagbigkasin mo rito yung Kristiyano, ay Katoliko po talaga ang pagkaintindi ng mga kapatid nating Hudyo. So, dito po, hindi pa ini-interpret ng mga Hudyo na pag sinabing Kristiyano ay Katoliko. Dahil po yung mga Kristiyanong kakilala po nilang Protestante bilang kaibigan po nila ay nabilong sa Kristiyano at alam po nila na lumabas sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon. So napakalungkot dahil nandito na po sila, nakita na po ang katotohanan. Ngunit dahil sa kanilang kagustuhang interpretasyon ay nanatili po sila sa labas ng simbahan na itinayo ng ating Panginoon. So tayo po ay magsusumikap, no? At may mga pamamaraan ang ating Panginoon. Yun po ang tandaan natin. Kahit po sa ating pagkakasala, na minsan ay nalulung tayo sa bisyo. No? So, hindi maiwasan na pag binago tayo ng Panginoon o baguhin natin ating sarili, hindi biglaan, mahirap. Kailangan po nating taimtim na dasal, pagsusumikap na magbago, maghanap ng paraan na malampasan ang pagsubok kung saan po tayo naroon na hindi kaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, yun po, no? So, manatili lang po tayo na huwag tayong mahiya na isiwalat ang ating Panginoon tulad ng ginagawa po natin. Ang kanyang ebanghelyo, minsan, mananakot pa ang mga kapatid natin sa kabayong pananampalataya. Lalo na po ang mga kapatid nating niniwala sa kanilang propeta. Wala tayong magawa kung di ipadalangin lang po, no? Na maintindihan nila at mahalin pa po nila tayo. Dahil ang totoong kapayapaan ay nandito sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon. Pero hindi tayo aasa na ang sa loob ng simbahan, mga taong katulad natin ay perfecto din at banal na. Hindi po. Hindi maiwasan, may mga pagsubok dyan na minsan makapahina sa ating pananampalataya. Ngunit, huwag tayong paapekto. Balik tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon na magawa po natin ang kalooban po niya. Na kung minsan sa ating pagsisilbi ay makaranas po tayo ng mga bagay na hindi po natin nagustuhan. So, yun po, ano? Lalo na pag second, kami sa paghatol, yun po, kasama ang mga anghel banal sa langit. Ito pong sa dulo, maganda din po ito pag nilaya natin. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila makikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Hindi naman pwedeng gawin nating literal. Ano po? Pero, sa mga may karanasan, tulad po sa atin,
ramdam po natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Lalo na po sa ating panalangin na yung imposibleng bagay na hinihiling po natin o imposibleng sitwasyon na mangyari, ibig ko sabihin sa miracle, ay ramdam po natin na ang Diyos ay naghahari sa kanyang kapangyarihan. So tayo po ay witness niyan. No? At totoo pong sabi ng Panginoon na hindi pa mamatay ang lahat sa panahon niya ay makaranas o makaramdam ng paghahari ng Diyos. Dahil po, doon sila po yung nakakita kung paano pinagaling ng ating Panginoon, kung paano itong mga witness ng mga disipulo at lalo na ang mga apostol, no? So, ramdam po nila ang paghari ng Diyos sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ang pagpatigil ng unos, no? Sino pong magpapagpatigil ng ganyan? Sino makabuhay ng patay? Masakla pa yung ang galit na galit ang ating mga kapatid na Hudyo na inangkin po niyan na ang anak ng tao ay makapagpatawad na nasa kanila Diyos lamang po. Dahil nanatili po sila, yun lang paniwala nila. Hindi na nila naagapan ang mga mensahe sa lumang tipan na darating, no? Ang tagapagligtas. So, sa kanila, nanatili sila sa Diyos Ama na hindi naman bumaba ang Diyos Ama. Ang ipapadala ng banal na Ama, ang Panginoong Hesukristo, ay hindi na po nila nabantayan. Dahil sila, ang iniisip nila ay gusto nila yung sa isip nila ang nangyayari. Tawag sila ng tawag na masiyak, kalabo. Ay hindi na nila na isip na ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng kidlat. Ito yung naproseso pa nga. No? Lalo na siguro kung lumabas lang kahit saan ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi naman pwede. Dahil kung hindi baka sambahin ng mali at pinilit ang kanilang mga sarili. So dito po ay matunghayan natin. No? Tunghayan natin na napakalalim ng kagustuhan ng Panginoon at kailangan po dito yung wisdom. Yun nga po na iniwan po niya ito sa simbahan na itinayo po niya na mag-interpret, magpaliwanag ng mga bagay na ito. So mapalad po tayo na nandito po tayo sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon dahil itong pagpalalim ng mga isinulat ay malalim na pagpaliwanag na hindi maabot ng isip, kaalaman ng tao. Nga po, malalim. Naka-attend ako sa team building ay mayroon pa pala mga mas malalim pa, malalapit sa mga scholar sa Biblia ng ating simbahan. May mga paliwanag na malalim na malink mo po ang tatlong pillars, Holy Scriptures o Bible,
Holy Tradition at Magisterium. So, yun po, ano. Tuloy natin panalangin ang bawat isa, lalo na po itong mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya, kapatid nating Muslim, at mga kapatid nating Hudyo, na mahirap po sila i-convert. Pero may panahon, sa tamang panahon, baguhin po ng Panginoon ang kanilang puso't isipan. No? Lalo na po itong kapatid nating Hudyo, mahirap po. Dahil sinunod po nila ang Panginoong Diyos Ama na ituro sa mga bata na maging matatag sa pananampalataya, sa katuruan. Ang hindi lang po nila nagawa ay ang pagtanggap sa tagapagligtas. Doon sila nagkamali. Sila po ay dahil sa kanilang pride, nawalan po sila ng kapangyarihan ng Diyos na iniwan po sa sanlibutan ito. Maliban sa simbahan itinayo ng ating Panginoon. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Tangkilik ninyo, pagsama ninyo po sa amin sa pagnilay, sa mga kasama ko pong PESMA. Nilay po tayo araw-araw at damhin natin ang presensya ng Panginoon, lalo na po ang kanyang pagmamahal na walang hanggang. So, shalom, 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 beletraot, papuri sa Diyos, God bless us all, Yom Tov, Boker Tov, Sabua Tov, lahat ng Tov. Kailangan po natin lahat ng good. So, back to you. Wapong Utod, Pisma, Rex Harber, kumpadre ng Chicagoland. Shalom, shalom, beletraot. Tudaraba, likulam. Bakasya. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted,
strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit